Governor ng Fujian Province ng People's Republic of China na Ako, bumisita. May bumisita. Ha? O, sa China, isang leader ng China binisita si BP Sara. Ayun. Ulitin ko ulit, hindi po ako pabor or anti-BP Sara. Okay? Sa gitna lang po ako. Ito lang ang aking komentaryo. Mantapang talaga ni Sara. Ang tapang. Kasi po, kaliwat kanan ang balita patungkol dyan sa labanan sa West Philippine Sea ng China at Pilipinas. At alam nyo naman, hawak ng media yan. Ang dami pong balita dyan. And yet, si Sara nakipagkita rito at hindi itinago. Kasama po ni BP Sara ang kanyang pamilya, especially PRRD na nakipag-meet dyan. Babanggitin po sa huli. Ang tapang. Hindi sunod sa agos. Hindi mukhang media. Hindi mukhang press con. Kasi tingnan nyo ang pinapalabas sa media ngayon. Salbahe ang China. Inaapi ang Pilipinas. Labanan natin ang China. Paawa effect nila Marcos. Hindi tayo paaapi, pero ayaw natin ng gera. Yan ang pa-effect nila. Pero kung titingnan po ninyo, ito yan. Ito reklamo ng China. At kahit si Marcos, sinabi niya yan. Narinig ko yan sa balita. Sinabi ni Marcos, bakit tayo ginaganito ng China na dati naman ay hindi? Dapat Marcos, ikaw ang sumagot niyan. Bakit agresibo ang China ngayon na dati naman ay hindi? Kaya nga hindi po natin alam. Again, wag po kayong magagalit kay Coach Oli. Pero kung bagat sa isang sakit, masakit ang operasyon, pero ito ang gagamot sa atin. Huwag kayong magagalit sa akin, pero sasabihin ko po ito. Hindi po ako pabor sa ginagawa ng China. Uulitin ko. Pero tatandaan natin, two sides of the story. Two sides of the story. Kasi nakita natin kung paano na manipulate ang tingin ng taong bayan nang dahil sa press con kung paano pinasama ang tingin nila kay Bantag. Kung paano pinasama ang tingin kay Tebes. Hindi natin alam kung merong plano ang administrasyong ito kasama ang Amerika na pabahuin ang pangalan ng China. Again, wala po itong kampihan. Pero titingnan natin lagi, bakit ganito? Balikan ko, bakit yung kay Glenn Chong walang balita? Bakit sagad-sagad ang balita ngayon sa China? Ano ang plano nila? Ano yung hindi nila sinasabi sa atin? Na iba ang binabalita. Kaya lagi ko po rin sinasabi sa inyo, oobserbahan ninyo ang politiko. Iba ang sinasabi niyan, ano agenda niyan, titingnan ninyo. Ano ang ibig sabihin na tahimik sila kay Glenn Chong, tahimik sila kay Bantag. Pero pagdating sa China, boom na boom sila ngayon. Anong black propaganda ang plano nila? Bakit nakabuhos ang media dyan? Sino nag-utos niyan? Anong plano nilang sirain? Magalit ang Pilipino sa China. Tanungin ko kayo, sino ba sumakop sa atin? Sino ba nang uuto sa atin?
Oh. Sige nga. Sa ngayon, sino humahawak sa leeg natin? Amerika ba o China? Again, I don't agree sa ginagawa ng China. Pero nakisawsaw kasi tayo. Nakisawsaw tayo, pinoprovoke natin sila, tapos i-deny nyo na hindi natin sila pinoprovoke. Tapos, again, sa ibang balita, wala ngayon tatagtarin nyo. Ano, magkakuntsa ba kayo ng Amerika sa black propaganda? Bigyan ko kayo ng balita. Meron po tayong nababalitaan patungkol dito kay Tebes. Oh, na-dismiss yung illegal firearms. And yet, pinasama na yan. Pinasama na kaliwat kanan si Tebes sa media. Pinasama gamit ang balita na maraming armas. Tapos dismiss. Ano ito? Ginagawa sa China. Tanim raid? Tanim raid din? Tanim armas? Tanim ebidensya? At tanim boya? Tanim balita? Kaya mag-iingat po kayo. Ha? Mag-iingat po tayo. Lagi nating questionin ang media, ang politiko. Even the vloggers, even me. Ano ang agenda niyan? Kaya nakakapagtaka, bakit may balitang malaki, tahimik sila? Tapos para kayong coordinated attack. Kung hindi man attack, ang tawag nyo doon, coordinated news. Lahat kayo nasa China. Ang balita. Si Honorable Zhao Long, mainis na tinanggap ng Davao City official sa pangunguna ni Mayor Sebastian Duterte. Baste Duterte. O, nandun sila sa Davao. Ayan. Kaya ako po'y naniniwala. Etong battle na ito, bagamat shoot na ito, again, hindi ako pro Sara, but sa ngayon, shoot na ito magiging presidente ito si Sara sa 2028. Pilit tong gigibain. At ako'y maniniwala, ayaw, listen to me, ayaw ng Amerika sa Duterte. Hindi man kayo maniwala sa akin or hindi, basher ka pagka hindi mo nakikita. Troll ka lang pag di mo nakikita. Kaya magkakakampi na yan. Kasi pag nakabalik ang Duterte dyan, lalayas siyang EDCA na yan. Kaya haharangan nila ng buong pwersa itong si Sara. Kaya pasasamain ang China at ididikit ang pangalan ng China kay Sara at Duterte. Yan na po ang kwento niyan hanggang 2028. Ganyan po kautak yung mga yan. Tandaan natin, dismiss yung ibang kaso. Walang illegal possession of firearms. Doon na lang, take it from that story. Pwede mong siraan, ilubog sa media. Basta't hawak mo ang media, ilubog mo ang isang tao. Tapos, wag mong ibalita yung hindi pabor o kada. May nagbalita ba sa kanila? Napakalaking balita po nun.
Kasama rin sa mga nag-welcome sa Chinese official si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Pinasalamatan ni VP Sara si Governor Zhao Long dahil sa ginawa nitong renewal sa Sister City Agreement sa pagitan ng Davao City at Jinjiang City sa Fujian, China. Yan, may nakatulong. Nakatulong ba? Nakatulong ba ang Amerika sa Davao? May nagsabi pa nga, yung binibigay na barko, bulok. Para tayong binibigyan ng kung ano-ano. Kaya you dig deeper. Ha? Bakit ganito? Bakit puro ganito balita? Oh. Bakit lahat sila ganito? Bakit ito hindi nila binalita? Bakit si Marcos tahimik dito? Pati si Marcos ito rin ang balita. Kung hindi mo man tawaging attack, parang ano eh. Controlled attack. Oh, dito meeting tayo. Ngayon, eto, gawin natin. Ha? Focus tayo sa China. Dagdag pa dito ang matagumpay na pag-export ng Davao City ng first batch ng durian sa China. Ayon sa Vice Presidente, nagsimulaan niya ang negosasyon ng durian export sa China noong siya pa ang mayor ng Davao City sa pakikipagtulungan ng Consulate General ng Matagal na ang relasyon ng China at Davao. Matagal na nakakatulong. Kaya meron nga ako nabasa kanina, sabi ni Isas ata yun, sabi niya, gising Mindanao. Gising kayo Mindanao kasi parang ang nangyayari po ngayon, nauuto, nabubudol. Ha? Okay. Again, hindi ko sinasabing matino ang China. Hindi ko sinasabing wala silang kalokohan. May kalokohan din yan. Ang sinasabi ko lang po ay ganito. Hindi rin tayo tinutulungan ng Amerika. Meron niyang sariling plano. At ang plano nila ay para sa pangsarili nila. At hindi rin matino ang Amerika. Huwag tayong mabubulag doon. Pahirap pa nga tayong makakuha ng visa sa Amerika eh. Let's be realistic. Sila nakapasok ang base nila dito. Ilan sa atin kung mag-a-apply ngayon ng visa denied? Hindi rin santo yung Amerika. Kaya wag tayong uto-uto. Please lang mga Pilipino. Sana po tayo ay hindi uto-uto. Kasi ang nangyayari sa atin, dahil marami sa ating mga kababayan nang nabudol, ang buong Pilipinas nagdudusa. Yes, I agree. May Smartmatic eh. But then again, marami pa rin talagang nabudol. Huwag naman tayo basta uto-uto. People's Republic of China sa Davao. Bukod kina Mayor Baste at VP Sara, nakipagkita rin si Governor Zhao Long kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakipagpulong din kay PRRD. And pagdating sa tapang, bilib talaga ako kay Sara. Bilib talaga ako sa Duterte. Hindi sila yung susunod ka lang sa Agos dahil andun ng popular opinion. Parang ibang vloggers, susunod lang sa Agos dahil andun ang views. Ha? Kung ang politiko sensitive sa opinion ng taong bayan, ang vlogger sensitive sa views. Pero iba ang Duterte. Iba. At ako ngayon napapaisip, tahimik lang si PRRD. Ano kaya ang next move niya?
Kasi hindi naman yan basta-basta makikipagkita ng ganyan ng gusto lang magkape-kape sa kanto. Well, I respect kung gusto na mag-retire ni PRRD. Pero sa aking talagang opinion, parang ayaw pa niyang mag-retire. Parang hindi pa siya ready mag-retire. Parang siguro hindi lang, maybe not on 2028, but I think on 2025 I'm excited. I'm excited doon sa kanilang moves. Alam mo, parang ano to si PRRD eh. Parang ano to? Parang, kumbaga sa chess, master ito. Napakagaling nitong magplano. Gemma Pasyente. Di naman tayo inaangkin ng China. Na-trigger yan sila ngayon dahil sa Amerika. Pustahan tayo naging sangkalan ang mga Pilipino. Di malayo na mangyari sa Pinas ang nangyari sa ibang bansa na ginamit lang. Ito I'm not saying na parehas kami ng iniisip ng China. At hindi ko rin sinasabi na tama ang ginawa ng China. Pero kung alam mo, kung ako ay nasa gobyerno ng China at kalaban ko ang Amerika at nagkaroon ng EDCA, bases yan eh. Alam mo, sa totoo, pinalitan lang nila pangalan, bases yan. American base yung EDCA. Pinalusutan lang nila dahil illegal ang American base, ginawa nilang pinalitan ng pangalan na EDCA. Base yan. Okay, ba't tawagin nating EDCA? Yan ang gusto nila. Naglagay ang Pilipinas ng EDCA. Kung ako Chinese, gagawin ko yung ginagawa ng China ngayon. Mga asar ako talaga. Pasensya na po Hindi ko po sinasabing tama sila. Ang punto ko po rito, normal yon. Normal na reaction yon. Iisipin mo, may kaaway ka. Yung kaaway mo, tinutulungan mo, may kaaway ka at meron kang kaibigan, at yung kaibigan mo, tinutulungan yung kaaway mo makalapit sa'yo para maatake ka. Anong gagawin mo? Kung ako, China, talaga nga, paligiran ko ng boya yung Pilipinas. Hindi po ako against Philippines. Pero sinasabi ko sa inyo, normal yan. Triniger nyo eh. Maling-mali sila dyan. Tapos, ang style nitong sila Marcos, pa-victim. Ayan na naman yung kanilang victim card. Pa-victim na naman. Inaapi tayo ng China, ganito, ganito. Alam mo, para kang naghamon ng suntukan. Nung sinuntukan nung hinamon mo, sasabihin mo sa media, ikaw ang inapi. Ganyan po ginagawa natin. Ano? Sige, suntukan tayo. Tapos sinuntok pa. Kawawa naman ako. Dahil ako ay mahinang nilalang. Hindi tayo papaapi. Ayaw ko ng gulo. Pero hindi ako papaapi. Tanga! Naghamon ka ng suntukan eh. Nung sinuntok ka. Palalabas. Parang alam mo ito. Kaya asar na asar ako dito sa mga nagro-road rage eh.
moments are